13 probinsya ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Pablo. Nagdulot ng malawak na pinsala sa mga naturang probinsya ang malakas na hangin, alon, ulan at baha. Makibalita tayo kay Chino Gaston. Nalunod ang 2 taong gulang na si Joshua Tesoro sa dagat sa Dawis, Bohol. Kapin wa kabantay paghulog lagay, wa kabantay pag kuan ba. Naligo ko to sa ulan adlawan mga alas 3. Yang ko kabantay. Naligo raw sa dagat si Joshua kahapon sa kasagsagan ng bagyo. Nasira naman ng malakas na alon sa dagat ang 8 bangkang pangisda. Di alam lagi sa pagbagyo. Waan kay naman kabantay ng bagyong dakog bari. Nasira naman ang malakas na hangin at ulan ang iba't ibang istruktura sa Bunawan, Agusan del Sur kahapon. Nawasak ang mga kubo, nagiba ang waiting shed at natangay ang bubong ng simbahang ito. Sa pagtaas ng level ng tubig sa Sumilaw River, inanod ang ilang troso, kawayan at nyog. Inanod din ang mga troso sa Mandulog River sa Iligan City. Halos umapaw ang tubig sa ilog. Lumikas naman ang mga nakatira sa tabing ilog dahil pinasok na ng tubig ang kanilang mga bahay. Aabot sa mahigit 12,000 ang nagsilika sa lungsod. Nakabiyahe na kanina ang daan-daang na stranded na pasahero sa Zamboanga City Port. Sinuspinde ng Coast Guard ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat kahapon dahil sa bagyo. Maayos na ang panahon sa Oroquieta City, Misamis Occidental kung ikukumpara kahapon. Kaya nagsiuwian na ang mga lumigas. Naibalik na rin sa normal ang kuryente sa Surigao City kagabi. Ilang poste at kawad ng kuryente ang nasira ng hanging dala ng bagyo. Alas 7 naman kaninang umaga nang kumulimlim sa San Jose Occidental, Mindoro. Pero makalipas ang ilang oras, umaraw din. Sa ngayon, pinagbabawalan pa ring maglayag ang mga sasakyang pandagat. Chino Gaston, GMA News.